So ayun, good morning. Tuturuan ko na lang kayo ngayon kung paano magsulat ng kanta or magtagalog ng kanta. So ayan yung paligid sa amin, napaka-payapa, napaka-tahimik. Ayan, sino ba yan? So ayan, una isulat mo muna yung English na kanta na gusto mong isalin sa Tagalog. So ayan, habang binabasa mo yung lyrics at nag-iisip ka na rin ng mga tugma. So una, dapat alam mo yung mga element sa pagsusulat. Ito yung mga gabay sa pagsusulat. So ilalagay din natin yan. So isa na din yung pag-iisip ng mga tugma, yung mensahe ng kanta. Tapos bilangin mo yung mga syllables niya, kung ilan, kada linya. Ayan, binibilang natin yung mga syllables niya. So itong kanta na ito, not the I, but the you and me. So yan, dalawa yung notebook ko. Sinusubukan ko na siyang i-translate, kaya nasa chorus na agad kasi naka time-lapse. So yun, yan. Kasi nawala na ako. So yan, so medyo tumatagal kasi pinag-iisipan ko hanapin ko yung notebook ko mamaya. So yan, ganyan ginagawa ko pag hindi ako makatulog. Kasi hindi mabasa. So yun. So ano nga ba yung multi na sinasabi? So yung multi-syllabic rhymes or multi-syllable rhymes. So ayon dito sa mga himig ng papuri, gabay sa pagsulat o pagsalin ng tula o kanta. Yung paggamit ng multi-syllabic rhymes, ito yung upang mas maging smooth o swabe o banayad yung mga salita sa pagbigkas. Ito rin yung makakatulong upang mas madaling makabisa yung mga lyrics. Kasi pag halimbawa kumakanta ka, naiisip mo na agad yung susunod na linya o letra ng mga kanta. So ano nga ba yung multi? Ang multi ay multisyllabic, ay mga salitang may higit na isang pantig o tunog ng patinig. Yun, di na ako marunong magbasa. So halimbawa, mayaman, banayad, payapa. So yung mga vowels doon magkaka-rhyme. So lahat yan letter A. So a, yun. Dito makikita natin ang kanilang pagkakatugma sa vowel na a. Isa pang halimbawa, pag-ibig, sa galit, tahimik. Dito naman ang pagkakatugma ay a, i, kasi Tagalog yan Hindi naman siya I. So yun, pag tapos yung sa, ta, yun yung mga magkaka-rhyme. Tapos pansinin yung mga huling titik niya puro letter I. Tapos ngayon buuhin natin. Mayaman sa pag-ibig, banayad sa galit, payapa at tahimik. Kung magkakatugma lahat ng syllables, ito ay tinatawag naman na holorhyme. So yun, ayon naman dito kay Meta, ang multi-syllable rhyme ay isang technique sa pagtutugma ng mga salita na may parehong tunog sa huling bahagi. So ito yung mga one syllable rhyme kagaya ng mga tinuturo sa school o yung mga una nating natutunan sa nursery rhymes. Ngunit ang pagkakaiba ay ang mga salitang ito ay may dalawa o higit pang syllab. So dito nagbanggit siya ng mga English words: celebration, education, beautiful, authorize, realize. So yan. So disclaimer lang, hindi ako nagtuturo mag-rap. Nagtuturo ako kung interesado lang naman kayo. So bahala na kayo sa buhay nyo sa pagsulat ng kanta or pag-translate ng English. Hindi ako nagtuturo mag-rap. Sabihin na naman ng iba na nagtuturo ako mag-rap So nagtuturo lang ako magsulat or magsalin ng kanta. So yun, maraming salamat sa mga umabot dito. May part 2 kong sisipagin. God bless you all. Merry Christmas.